Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, ay kung paano nga ba natin i-handle yung mga evil people kapag nakasalamuha or na-encounter natin sila, no. Paano nga ba natin sila mapagtagumpayan guys, no? Alamin natin sa video na to guys, no. Alam naman natin na sa mundo talaga na ginagalawan natin guys, no. Iba't iba ang klase ng tao. Kung meron mang mga mabubuting tao, mas lamang talaga ang mga masasama na tao, no. Katulad sa akin guys, no, na ako ay gumagawa ng kingdom works ni God. Nakaka-attract talaga ako ng mga evil people, no. Isa na dyan yung mga narcissistic people talaga, mga witch, wizard, at saka mga occultic member. Iba't ibang klase na ng mga evil people yung nakasalamuha ko sa buhay ko, no. Kaya i-share ko sa inyo, no, kung paano ko sila hinahandle or kung paano ko sila ino-overcome, no, kapag nakakasalamuha ko sila, no. Ang mga evil people talagang mahirap pakisamahan itong mga tao na ito, no. Talagang mahirap silang ispilingin, no. Kaya dapat kapag nakaka-encounter tayo ng ganito, no, ang gagawin natin ay wag natin silang labanan guys, no. I-ignore natin sila, no. Kasi nga kapag nilabanan mo sila, kasi nga sila evil, halimbawa righteous ka, gumagawa ka ng tama, tapos pinoprovoke ka ng mga evil people para magalit ka. Pinoprovoke talaga nilang magalit yung mga righteous na tao kasi para pumantay sa level nila, no. Para magiging masama din kasi kapag pinatulan mo sila, 'di ba? Kapag pinatulan mo sila, nagalit ka, panalo sila, 'di ba? Panalo sila kasi ano bang mawawala sa kanila? Wicked nga sila eh. Ikaw ang may nawala sa iyo kasi righteous ka pero pinatulan mo sila, nagalit ka. So, ang ending noon magkakasala ka sa Diyos, 'di ba? Nalabag mo yung kautusan ng Diyos kasi 'di ba kautusan sa atin ni God na huwag tayong magpapadala sa galit natin, 'di ba? Utos ni God sa atin na dapat ay slow to become anger ang nakalagay, 'di ba, sa Bible. Kasi nga ganun nga si God, no? Kasi hindi yan ang desire ni God sa atin, hindi yan ang kalooban ni God sa atin. Kaya kung tayo, righteous tayo na tao, godly people tayo, no? Dapat wala yan sa bokabularyo natin yung ano, no? Yung magagalitin, yung bigla-bigla na lang nagagalit. Kaya ang purpose talaga ng mga evil people kung bakit pinoprovoke nila yung mga righteous na tao na magalit, no? Dahil gusto nila pumantay tayo sa level nila, no? Gusto nila magkasala tayo sa Diyos, no? Kasi kung nagalit tayo, hindi tayo mananalo laban sa ano na to, sa mga evil people na to. Kaya ang the best talaga na advice ko sa inyo, no, kapag nakaka-encounter kayo ng ganitong tao, no, i-ignore nyo kasi wala namang mawawala sa inyo eh. Walang mawawala sa inyo kapag i-ignore nyo sila, no. Naiwasan pa ninyo ang magkasala sa Diyos kasi anong sabi ni God dito sa Matthew chapter 5 verse 39 to 42. Jesus says, "Do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him. Turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Begs to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you." O, di ba? Anong ibig sabihin ni Jesus Christ dito, no? Ang gumagawa daw ng masama sa atin ay huwag nating gagantihan. Yan ang nakasaad dito. Halimbawa daw, sinampal tayo ng mga evil na people sa kanang pisngi, no? Iharap daw natin yung kaliwang pisngi, ipasampal din daw natin. At kung halimbawa, ihabla man tayo ng mga evil na tao, no? At kinuha daw yung damit natin, no? Ibigay daw natin pati yung balabal natin. At kung sa pilitan man daw na ipapasan sa atin yung mga daladala nila, no, ipapasan sa atin ng 1 kilometro, no, dalhin daw natin ito ng 2 kilometro, pasanin daw natin ito ng 2 kilometro. Ang nakasaad dito, no, bigyan daw natin lahat ng mga nanghihingi sa atin at saka pahiramin daw natin yung mga nanghihiram sa atin. Kung ganito ang utos sa atin ni Jesus Christ, di ba? Napakahirap ng pinag-uutos ni Jesus Christ sa atin, pero wala tayong magagawa. Kung servant tayo ni God, di ba? Kung totoong anak tayo ng Diyos, may magagawa ba tayo? Kailangan natin sundin kung ano itong nakasulat dito sa kautusan ng Diyos, di ba? Na wag nating gantihan ang mga taong gumagawa ng masama sa atin, di ba? Wag nating silang labanan dahil hindi tayo mananalo sa mga evil people na to dahil wala namang mawawala sa kanila. Kung pinurubukan nila na magalit, kung masama man sila, wala namang mawawala sa kanila dahil evil na nga sila eh. Pero tayo na mga righteous, malaki ang mawawala sa atin kung magpapadala tayo sa kanila, no? Kung magpapadala tayo sa panlilin lang nila sa atin, no? Kasi
Kapag pinatulan natin sila, malalabag natin yung kautusan ni God na sinabi niya sa atin na huwag nating labanan yung mga evil na tao, di ba? Huwag natin silang gantihan. At saka anong sabi dito sa Proverbs chapter 25 verse 21 to 22 naman, if your enemy is hungry, give them bread to eat. And if they are thirsty, give them water to drink. In doing this, you will heap burning coals on their head. Nakasaad dito, no? Kapag yung mga kaaway daw natin, no, yung mga evil people na to, mga kaaway natin daw ay nagugutom, pakainin daw natin. Kapag sila daw ay nauuhaw, no, painumin daw natin, no. Literally, no, nakasaad dito, kapag ang mga kaaway natin nagugutom, no, bigyan daw natin ng tinapay na makakain nila. At kung sila man daw ay nauuhaw, bigyan daw natin sila ng tubig na maiinom nila, no, kasi sa pamamagitan daw nito, no, mahihiya daw sila sa atin. 'Di ba? Mahihiya daw sila sa atin kapag ginawa daw natin ito, at saka yung Panginoon ang bahala na magpapala sa atin dahil sa sinunod natin kung ano man yung kautusan ni God, no? Kaya talagang hindi talaga dapat na patulan natin yung mga kaaway natin, no? Hindi tayo dapat nagtatanim ng galit sa kanila, no? Kung di, pakitaan pa rin natin sila ng maganda sa kabila ng kasamaan na pinapakita nila sa atin, kasi nga kapag pinatulan natin sila, no, parang evil na rin tayo, di ba? Parang bumababa na rin tayo sa level nila kasi nga alam na nga nating evil sila, pumapatol pa tayo sa kanila. Gano'n na din tayo sa kanila, di ba? At saka anong sabi dito sa Luke chapter 6 verse 27 to 28, no? But I say to you who are listening, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. O, diba? Anong sabi dito, no? Sabi sa atin ni Jesus Christ, no? Sa lahat daw sa atin na nakikinig sa Kanya, mahalin daw natin yung mga kaaway natin. Maging mabuti daw tayo sa mga tao na galit sa atin. At saka, anong sabi niya dito? Pagpalain daw natin yung mga tao na umaalipusta sa atin. At idalangin daw natin ang mga tao na nagmamalupit sa atin. O, diba? Kaya ba natin to? Ang hirap ng mahalin mo yung mga kaaway mo, diba? Tapos pakitaan mo pa rin sila ng maganda kahit na sinumpa ka na nila. 'Di ba? Anong sabi dito? I-bless daw natin sila, 'di ba? Pagpalain natin sila, 'di ba? Pero kung totoong anak tayo ng Diyos, kung tayo ay may takot sa Diyos, wala namang mahirap na sundin natin ito. Dahil sino ba naman tayo para hindi sumunod? Servant tayo ni God, 'di ba? Anak tayo ng Diyos. Kaya tungkulin natin na sundin lahat ang kautusan ng Diyos, no? Wala namang mahirap sa pinapagawa ng Diyos kung talagang mahal natin si God. Susundin natin kung ano yung mga kautusan ni God sa atin, no? At saka anong sabi dito sa James chapter 4 verse 11, do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge. Anong ibig sabihin dito, no? Kasi ang nakasaad dito, ang naninira o humahatol sa mga kapatid natin o sa kapwa natin, no? Sabi dito ay nagsasalita na rin tayo laban sa kautusan ni God, no? Hindi na daw tayo tagapatupad ng batas na to. Hindi na daw tayo tagasunod ng batas na to kung hindi tayo na daw yung tagahukom kapag ginawa natin ito, no? Kasi nga nakasaad nga dito, sabi ni God, huwag na nating siraan ng isa't isa, pero kung ginawa natin na magsiraan tayo, parang tayo na yung tagahukom, hindi na tayo yung tagasunod sa batas ni God, diba? Kaya dapat talaga ay iwasan natin na magsiraan tayo, no? Sundin natin kung ano yung mga kautusan ni God sa atin, no? Para matuwa si God sa atin, no? Para hindi tayo maparusahan balang araw, no? At saka sabi dito sa Proverbs chapter 24 verse 1 to 2, nakasaad dito, do not be envious of evil men, nor desire to be with them. For the heart devises violence, and their lips speak of troublemaking. Anong ibig sabihin nito, no? Nakasaad dito, no? Huwag daw tayong mainggit sa mga taong masama, no? Or huwag daw tayong maghangad na makipagkaibigan sa kanila. Dahil daw ang mga iniisip nila at mga sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba, di ba? Huwag daw tayong maghahangad na maging kaibigan sila dahil ang kanilang mga sinasabi ay para sa kapahamakan ng ibang tao, no? Hindi sila nag-uplift ng mga ibang tao, no? Kundi
pinapahamak nila yung ibang tao. Kaya talagang dapat ay iwasan natin itong mga evil na tao, no? Kung ayaw natin na ma-impluwensyahan ng mga evil na tao na to, layuan natin sila. Huwag tayong mag-desire na maging kaibigan sila, or huwag tayong mainggit kung ano man yung mga ginagawa nila, no, nakasamaan, no? Ang paghahangad ng paghihiganti sa kapwa natin, no? Hindi yan gawain ng makadiyos na tao, no? Sa evil yan. Desire ng evil yan. Kasi nga, kung makadiyos ka na tao, no, ipapaubaya natin sa Diyos yung paghihiganti. Kahit na gaano kasama yung ginawa sa atin ng kapwa natin, no, na base sa sariling experience ko, no, iba-ibang klase na talaga ng tao yung na-experience ko. Talagang number one na talaga dyan yung mga narcissist na tao, no? Mga evil people po yan sila. Although ang mga narcissist, no, akala mo sila mga mababait kasi pakikitaan kanila na ng kabaitan kasi nga itinatago nga nila yung tunay na pagkatao nila, no? Nagpapanggap sila bilang mabait, yung iba pa nga diyan ay makadiyos, yung iba pa nga diyan ay religious, pero deep inside masasamang tao po yan sila. Yung mga narcissist na yan ay mga evil people yan sila. Nagpapanggap lang yan sila na mabait, pero hindi po genuine ang kabaitan nila yan. Mayroon po yung rason kung bakit nagpapanggap sila na nagiging mabait sila, no? Pero ang mga desires nila yan ay sa evil. Kasi yan sila ay self-centered na tao, no? Mga attention seeker po yan sila, mga mayayabang, di ba? Tingin nila sa sarili nila, alpha sila, na walang makakahigit sa kanila, no? Ayaw nila ng mga tao na nakakalamang sa kanila, no? Kasi ako nga, na-experience ko, hindi ko alam kung bakit talaga sa buhay ko, no? Ang dami ko talagang na-experience ng mga narcissistic na people na to. Kasi nga, pinag-aralan ko na sila, no? Alam ko na yung tunay na ugali nila, kung anong tunay na kulay nila, no? Ang hilig nila magdrama, no? Ngayon, kung may na-encounter akong ganitong tao, no, hindi ako pumapatol kasi alam ko mga narcissist sila. Hindi ko sila binibigyan ng reaksyon, hindi ko sila binibigyan ng atensyon, no? Kasi itong mga narcissist na to, kapag hindi na sila nakakakuha ng narcissistic supply nila, yung atensyon nyo, kasi mga attention seeker nga sila, halimbawa, hindi nyo na sila binigyan ng attention or ng effort, or hindi na kayo nakikisalamuha sa kanila, ini-ignore nyo na sila, no? Watch out guys, kasi mas malala ang gagawin nila, no? Na-encounter ko talaga na ilang beses, siguro 3 beses na naglalako ako, no? Bigla akong binuhusan ng tubig sa taas kasi may may second floor yung bahay, no? Hindi ko alam may tao pala sa taas, no? Binuhusan ako ng tubig. Alam niyo yung ginawa ko nung nabuhusan na ako ng tubig, no? Hindi ko pinansin, as if walang nangyari sa akin, no? As in parang wala akong nakita kasi alam ko naman na hindi normal na tao ang gumawa nun, 'di ba? Sino ba namang normal na tao yung magbubuhos ng tubig na alam niya na may tao sa baba, 'di ba? Kahit na sabihin pa niya na hindi niya nakita, ikaw ba naman nasa taas ka, magbubuhos ka ng tubig sa baba, hindi mo titignan kung may pwede ka bang mabuhusan or matamaan, 'di ba? Kaya alam ko talaga na hindi normal na tao ang gumawa nun, kaya ang ginawa ko, no, inignore ko para hindi siya makakuha ng narcissistic supply sa akin, no. Tapos one time din, no, naglalako ako, tinapunan naman ako ng basura, no, yung alam mo yung mga binilog-bilog na papel, nasa taas siya, no, tapos alam ko lalaki ang may gawa kasi pagkatapon niya sa akin, no, tumawa pa siya ng malakas, tapos yung nakakita sa ginawa niya, yung lalaki na nasa baba, sabay silang tumawa, o di ba napakabastos ng ugali ng mga narcissist na to, no, kasi nga ang ano nga nila, ang purpose nila makakuha ng atensyon sa mga tao, no. So ngayon, kapag hindi nyo sila binigyan ng atensyon, no, mas malala pa ang gagawin nila. Tapos may na-experience din ako, pumunta siya sa tinitirhan ko sa bahay ko, nagluluto ako ng time na yon gabi kasi may gusto siyang sabihin sa akin, no. Tapos nasabi naman niya yung sinabi niya sa akin, kaya sabi ko sa kanya, hindi na ako pwedeng makipag-usap ng matagal gawa ng nagluluto ako, no. Hindi ko siya pinapasok sa bahay kasi nga busy ako. Nagalit siya, sabi niya ganon, pwede naman daw ako makipagkwentuhan kahit daw na nagluluto daw ako. Gusto pa akong disturbuhin sa mga ginagawa ko, no? Tapos nagalit siya kung ano-ano pinagsasabi niya. Idemanda daw niya ako kasi daw masama daw pala ang ugali ko, 'di ba? Dahil lang doon sa sabi ko na hindi ako pwedeng makipag-usap or makipagkwentuhan ng matagal dahil busy ako. Idedemanda daw niya ako, ganun kasama ang ugali ng mga narcissist na to, no? Tapos minsan pa, pag naglalako ako, yung mga aso, kapag narcissist, 'di ba? Narcissist na tao, gagawin lahat, magkakuha lang ng atensyon, no. Minsan yung mga aso nilang alaga, no, pinaamba-ambahan ako ng mga aso nila, no. Na-experience ko yan guys ilang beses na, no, hindi ako gumagawa ng kwento, hindi ako nagsisinungaling.
Ilang beses ko na experience yan na pati yung mga aso nila, pinapaamba-amba nila sa akin yung aso nila, pinapaambahan ako na kagatin ng aso nila, no? Sa paglalako ko ng paninda ko, no? Yung mga narcissist na mga tao, no? Ay lupit talaga ng tagisan ng energy bago ako makaubos ng paninda ko, no? Ako dahil nga mga narcissist, ayaw nga malamangan. Halimbawa, narcissist na mga nagtitinda, no? Sobrang galit na galit sila kapag nakakaubos ako tapos sila hindi, no? Ang sama ng loob nila, kaya ang nangyayari talaga tagisan ng energy sa paglalako. Simpleng paglalako ko lang pero hindi ako basta-basta nakakaubos, no? Kailangan ko pang makipagtagisan ng energy sa mga narcissist na tao, no? Ganon kalupit ang mga evil na tao na to, pero hindi ko sila pinapatulan. Literal na ini-ignore ko sila kasi alam ko naman kung ano ang tunay na kulay nila eh. Itong mga narcissist na to, no? Kunyari, pakitaan kanila ng kabaitan yan, ang bait-bait ng pakita sa'yo, pero hindi po totoo ang kabaitan nila, hindi po genuine ang pinapakita nila, no? Itinatago nila yung totoong pagkatao nila sa pamamagitan ng pagpapanggap nila na mabait. Yung iba dyan, mga makadiyos pa, di ba? Yung iba dyan, simba ng simba pa. Yung iba nga dyan, nagsishare pa ng mga gospel ni God, pero deep inside, ang puso nila talaga wala kay God. Dahil nga narcissist sila, gusto lang nilang patunayan sa iba na kaya din nilang gawin yung mga ginagawa ng iba. Nakikipag-compete sila. Ganun lang ang purpose nila. Wala sa loob nila yung mga ginagawa nila. Hindi yan genuine ang pinapakita nilang kabaitan, no? Ganun ang mga narcissist. Evil po sila. Hindi po sila totoong mabait. Ilang beses na akong naka-encounter ng narcissist na tao, no? Iba ang ugali nila kaysa ipinapakita nila, no? Sa ipinapakita nila sa mga tao, no? Pero iba ang tunay na kulay nila, iba ang tunay na ugali nila. Kaya sana wag tayong magpapalinlang, no? At saka, sana kahit na tayo ay nakaka-experience, no? Siguro, kung iba-ibang tao lang ang naka-experience ng tulad ng mga na-experience ko, siguro, sumabog na kayo sa galit, no? Pero, dahil nagbabase ako sa salita ng Diyos na wag silang patulan, wag tayong gumanti sa mga evil na tao, no? Kung hindi, ipaubaya natin kay God ang paghihiganti, no? Kasi anong sabi ni God? Romans chapter 12 verse 18 to 9, no? If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. O diba, anong sabi ni God dito? Hanggat maaari daw na tayo na mga anak ng Diyos or mga God believers, no? Mamuhay daw tayo ng mapayapa. Huwag daw tayong maghihiganti sa mga tao na gumagawa ng kasamaan sa atin, no? Kundi ipaubaya natin kay God ang paghihiganti dahil nakasulat daw sa kasulatan niya na ang sabi ni God sa scripture niya, no? Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kasi hindi nga ibinigay sa atin ang authority para maghiganti or para hatulan ang kapwa natin, no? Kasi si God ang may authority niyan. Kasi siya ang nagbigay ng batas, siya ang kaisa-isang nagbigay ng commandments. Kaya siya lang din ang may karapatan na magparusa, siya lang din ang may karapatan na maghiganti para sa atin, no? Huwag nating ilagay sa mga kamay natin ang batas ni God, no? Ipaubaya natin kay God yan kasi siya ang may authority, no? Sana sa mga tao na nakaka-encounter ng mga toxic na tao or mga evil people, no? Alam nyo na guys kung ano ang dapat ninyong gagawin, no? Unang-una, i-ignore nyo, no? Ignore nyo guys, huwag nyong papatulan at saka higit sa lahat, huwag na huwag kayong maghihiganti kasi tulad ng sinabi ko, ang paghihiganti ay hindi gawain ng makadiyos yan, kung hindi gawain ng evil yan, no? Kaya kayo, kung nagde-desire kayo sa paghihiganti, parang evil na rin kayo, no? Kaya dapat iwasan natin itong ganitong pag-uugali dahil hindi yan makadiyos, no? Guys, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!